Sobrang hirap. Sobrang hirap. Kahit kanina. Noong March 18, 2026 sa Quezon City, ang inaasahang maging isang payapang pahinga ay nauwi sa isang mabigat at nakakapanlumong pangyayari. Matapos dumalo sa isang gala kasunod ng kanilang year-end party, nagpasya si Sophie na umuwi ng hiwalay sa kanyang kaibigan bandang alas 5 ng hapon. Ayon sa kanyang huling mensahe, dadaan lamang siya sa SM Marikina upang magpaprint ng ilang dokumento. Isang simpleng plano sa isang tila ordinaryong araw. Ngunit doon na nagsimulang magbago ang lahat. Huli siyang nakita sa CCTV, pumasok sa mall, lumabas matapos ang ilang minuto at naglakad mag-isa malapit sa tricycle terminal. Sa kanyang huling mensahe, "I will text later." Ngunit walang sumunod. At sa pagitan ng mga oras na iyon, may isang bagay na nangyari. Isang bahagi ng kwento na hanggang ngayon ay nanatiling nawawala. Si Isabel Sofia Tablate ay 15 years old. Sophie ang tawag ng mga taong malapit sa kanya. Isang grade 9 student na kilala sa kanilang paaralan bilang masipag at aktibong estudyante. Nag-aaral siya sa St. Bridget School sa Quezon City, isang institusyong naging bahagi ng paghubog sa kanyang kakayahan. Noong 2023, matagumpay niyang natapos ang elementarya sa parehong paaralan. Sa mga larawang kumalat online, makikita ang suot niya ang iba't ibang medalya at pagkilala, patunay ng kanyang sipag at pagsisikap sa murang edad. Ngunit higit pa sa pagiging isang estudyante, si Sophie ay isa ring badminton player, isang atletang hinahangaan sa kanilang paaralan. Kilala siya sa kanyang disiplina, bilis at dedikasyon sa bawat laro. Miyembro siya ng The Varsity Vault ng St. Bridget School, Quezon City, isang grupong kumakatawan sa husay at potensyal ng mga kabataang atleta. Sa murang edad, malinaw na ang direksyon ng kanyang mga pangarap at ang lalim ng kanyang determinasyon. Sa social media, kung may isang taong palaging makikita sa mga larawan ni Sophie, iyon ay ang kanyang ama, si JR Tablate. Kung ire-research ang pangalan ni Isabel Sofia sa YouTube, may mga lumang video na muling lumilitaw, mga alaala na in-upload mismo ng kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang Isabel ang makikita. Hindi ang atleta, hindi ang dalagitang kilala sa eskwelahan, kundi isang bata, isang musmos na wala pang muwang sa mundo. Sa mga video makikita si Isabel na karga-karga ng kanyang ama, mahigpit ang yakap, tila ayaw pakawalan. Ang kanyang mga mata, puno ng curiosity. Ang kanyang mga galaw, inosente at masigla. May mga sandali ring siya'y marahang pinapatawa at ang kanyang munting halakhak, sapat upang punuin ng saya ang buong paligid. Sa bawat tawa, sa bawat titig, makikita ang isang batang walang iniintinding problema. At habang pinapanood ang mga tagpong iyon, unti-unting bumabalik ang isang tanong, paano nauwi sa ganito ang kwento? Fast forward, lumipas man ang maraming taon, tila hindi nagbago ang kanilang ugnayan. Sa social media, kapansin-pansin ang pagiging malapit na mag-ama. Mga larawang kuha sa mga sandaling magkasama, sa bundok habang nag-hiking, sa mga araw ng paglangoy, at sa simpleng mga sandaling puno ng saya. Para sa marami, isa itong larawan ng isang masayang pamilya, isang ama at anak na tila hindi mapaghiwalay. Sa eskwelahan, nakakasundo ni Sophie ang lahat, kabilang ang kanyang coach. Isang linggo bago ito, nakapagbiro pa si Sophie sa kanyang coach, isang sandaling tila ordinaryo, ngunit ngayon ay nagiging mahalagang piraso ng alaala. Isang simpleng usapan, magaan, walang bahid ng pangamba. Sa mga salitang iyon makikita ang isang dalagitang puno ng sigla, komportable, palaban, at nakatuon sa kanyang ginagawa. Walang kahit anong senyales na may paparating palang hindi inaasahan. Dumating ang March 18, 2026, bandang alas 5 ng hapon matapos ang school activity sa Quezon City, magkakasama sila Sophie at ang kanyang mga kaibigan na nagpunta sa mall upang kumain, isang karaniwang tagpo ng kabataan. Pagkatapos ito, nagsimula na sila maghiwa-hiwalay pa uwi. Ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay sumakay ng pampublikong sasakyan papuntang Cubao.
Samantalang si Sophie kasamang isa kaklase ay sumakay ng LRT2 mula Katipunan patungong Santolan Station. Pagdating doon may isang desisyon na tila nagbago ng lahat. Ayon sa kanyang kasama, bigla umanong umakyat si Sophie sa footbridge. Sinabi niyang dadaan lamang siya upang magpaprint ng ilang bagay para sa kanyang ama at mga kapatid. Isang simpleng dahilan, ngunit iyon na ang huling pagkakataong may nakakita sa kanya ng personal. Ang kanyang kasama ay nagpatuloy na sa tricycle terminal pauwi, habang si Sophie ay naglakad papunta sa kabilang direksyon. Sa kanilang huling pag-uusap ng kanyang ama, wala namang kakaibang senyales. Isang normal na usapan, magaan, walang bahid ng problema. Bandang 5:00 ng hapon, nagpadala pa si Sophie ng mga larawan at video sa pamamagitan ng messenger. Nag-update siya kung nasaan siya at nagpaalam na magte-text muli mamaya. Posibleng mawalan na raw siya ng load o data. Ngunit ang mamaya na iyon ay hindi na kailanman dumating. Nang hindi na makauwi si Sophie, agad siyang hinanap ng kanyang pamilya. Noong March 19, 2026, formal nilang iniulat ang kanyang pagkawala sa mga otoridad. Hindi nagtagal kumilos ang pulisya. Bumuo ng isang special investigating team mula sa Pasig City Police, katuwang ang Quezon City Police District upang mapabilis ang paghahanap. Kasabay nito, kumalat din ang panawagan sa social media sa pag-asang may makakita o makapagbigay ng anumang impormasyon. Sa huling deskripsyon, suot ni Sophie ang isang gray na spaghetti top, dark jeans at puting sapatos. Isang simpleng ayos na madaling matabunan sa gitna ng mataong lugar. Kumalat ang kanyang larawan, ibinahagi ng mga kaibigan at kapamilya. Kalakip ang pakiusap na sana may makakita o makapagbigay ng impormasyon. Bawat share, bawat komento ay puno ng pag-asa at takot. Sa patuloy na makikipag-usap ng pamilya sa mga kaibigan ni Sophie, unti-unting lumilitaw ang mga detaleng noon ay hindi nila napapansin. Ayon sa kanyang ama, hiwalay nilang kinakausap ang mga kaibigan nito upang maikumpara ang mga kwento at masiguradong malinaw ang bawat peraso ng impormasyon. Doon nila nalaman na sa huling araw ng pasok, may lungkot palang nararamdaman si Sophie. Nalulungkot umano siya na iyon na ang huling araw niya sa school, na kinabukasan hindi na siya babalik. Sampayag na sa unang tingin ay tila simpleng emosyon lamang, ngunit ngayon ay nagiging malagang detalye sa kabuuang larawan. Sa kabila nito, sinabi rin niya sa kanyang mga kaibigan na masaya siya sa kanyang paaralan, ngunit sa loob ng kanilang tahanan, tila may mga bagay na hindi agad nakita. Ayon sa kanyang ama, wala naman daw malinaw na problema. Hindi siya napagalitan sa mga araw bago ang pagkawala. Walang tensyon, walang hindi pagkakaunawaan na kapansin-pansin. Kaya lalo itong naging palaisipan, bakit tila bigla na lamang siyang nagdesisyon na hindi na umuwi. Habang tumatagal ang paghahanap, doon lamang nila natuklasan ang mas malalim na pinagdadaanan ng dalagita. Sa mga salitang iniwan ni Sophie, isang masakit na katotohanan ang lumitaw. Wala na raw oras ang kanyang ama para sa kanya. Hindi na raw ito ang dating daddy ng kanyang kinilala at unti-unti na raw itong nagiging isang absent father. Mga salitang ibinahagi umano ni Sophie sa kanyang mga kaibigan. Mga hinaing na hindi na iparating ng direkta sa kanyang ama. Samantala, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Kinumpirma ng pulisya na may nakuha silang CCTV footage mula sa isang mall sa Marikina noong araw ng kanyang pagkawala. Sa kuha, makikitang mag-isa si Sophie na lumalabas ng mall, walang kasama. Sa isa pang screenshot na ibinahagi ng kanyang ama, makikita naman siyang naglalakad malapit sa isang terminal ng tricycle sa Santolan, malapit sa LRT station, isang rutang karaniwang sinasakyan pauwi sa kanilang tahanan. Ngunit pagkatapos ng mga sandaling iyon, wala nang kasunod. Patuloy na sinusuri ng mga investigador ang iba pang mga CCTV footage sa mga posibleng lugar na kanyang dinaanan. May ilang areas of interest sa tinututukan, partikular sa kahabaan ng Marcos Highway sa Barangay Santolan. Ngunit wala pa ring malinaw na motibo o paliwanag sa kanyang pagkawala. Nakausap na rin ng mga pulis ang ilan sa kanyang mga kaibigan at kaklase, umaasang may makuhang mahalagang detalye na makakatulong sa paghahanap. Sa gitna ng lahat, isang ama ang patuloy na umaasa. Sa kanyang panawagan, ramdam ang pag-aalala, pagmamahal at pagsisisi. Anya, love, wala pong may galit sa'yo. Ang gusto lang namin, safe ka. Kung pwede, umuwi ka na o magparamdam ka man lang.
Lahat kami humingi ng second chance sa mga pagkukulang namin. Sana umuwi ka na, natanggap ko na ako ang nagkamali. Nakasalanan ko ito lahat. Sana mabigyan mo pa ng pagkakataon si Daddy. Mabigat ang panawagan ng ama ni Sophie. Isang mensaheng puno ng pagsisisi, pag-asa at walang sawang paghihintay. Patuloy ang backtracking at follow-up investigation ng mga otoridad. Nakikipag-ugnayan ng pamilya sa pulisya, umaasang may makukuhang impormasyon na magdadala sa kinaroroonan ng dalagita. Sa gitna ng patuloy na paghahanap, isang nakakabiglang tuklas ang yumanig sa investigasyon. Noong March 23, 2026, Lunes bago mag-2 ng hapon, isang labi ng babae ang natagpuan sa loob ng isang pribadong compound ng isang pabrika o planta sa Barangay Santolan, Pasig City. Isang lugar na may mga bakanting bahagi at napapalibutan ng mga puno. Ang pagkakadiskubre na ito ay bahagi na nagpapatuloy na follow-up investigation kaugnay sa naiulat na nawawalang dalagita ilang araw bago nito. Ayon sa mga unang rumespondeng otoridad, ang natagpuang labi ay nasa advanced stage of decomposition, isang kondisyon na agad na nagpapahirap sa pagkilala. Sa paunang pagsusuri, may mga detalyeng kapansin-pansing tumutugma sa nawawalang si Sophie. Ang tinatayang tangkad, ang kasuotan, spaghetti strap, jeans at sapatos, lahat ay kahalintulad na huling suot ng dalagita bago siya nawala. Sa lugar, na-recover din ang kanyang cellphone, ilang personal na gamit at mga dokumento. Dagdag pa rito, ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, may natagpuang nylon cord malapit sa labi. Bagamat kinumpirma na ng pamilya na ang natagpuan ay si Sophie, nanatiling maingat ang mga otoridad. Sa puntong iyon, hindi pa nila opisyal na kinukumpirma ang pagkakakilanlan. Dahil sa kalagayan ng labi, kinakailangan pa ng mas masusing pagsusuri, kabilang ang autopsy upang matukoy ang sanhi ng pagkasawi, gayon din ang DNA testing at dental record comparison upang makumpirma ang pagkakakilanlan. Ayon sa mga otoridad, ang estado ng labi ay nagpapahiwatig na maaring ilang araw na itong naroon, posible mula pa noong gabi ng kanyang pagkawala, isang detalye na lalong nagpapabigat sa sitwasyon. Patuloy ang koordinasyon sa pagitan ng pamilya at ng pulisya, ngunit hanggang wala pang opisyal na kumpirmasyon, mananatiling bukas ang kaso ng nawawalang dalagita. Sa puntong ito ng investigasyon, may dalawang pangunahing direksyon na tinitignan ang mga otoridad. Una, ang posibilidad na may iba pang taong sangkot. Kung mapatunayan sa autopsy at forensic findings na may indikasyon ng foul play tulad ng mga sugat, palatandaan ng pakikipagbuno o ibang ebidensyang hindi tugma sa natural na pangyayari, dito magsisimula ang mas malalim na criminal investigation. Sino ang huling nakasama niya? May nakasalubong ba siya? May CCTV bang hindi pa nasusuri? Sa ganitong sitwasyon, ang kaso ay maaring mauwi sa paghahanap ng sospek at sa huli paghahangad ng hustisya. Ngunit may isa pang anggulo na maingat din sinusuri, ang posibilidad na ang nangyari ay voluntaryong pagtapos ng lahat. Kung wala makitang palatandaan ng panlabas na puwersa at ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang tahimik, ngunit mabigat na hakbang, ito ay isang mas maselang konklusyon. Isang konklusyon na hindi lamang teknikal, kundi emosyonal. Habang hinihintay ang resulta ng autopsy, mananatiling bukas ang dalawang posibilidad. Isang misteryong maaring may tinatagong katotohanan o isang tahimik na kwento na hindi agad narinig. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad, mabilis din kumalat ang iba't ibang reaksyon at haka-haka sa social media. Sa online world, naging sentro ng usapan ang kaso ni Sophie, kung saan maraming netizen ang nagbahagi ng kanilang opinyon, obserbasyon at sariling teorya. May ilan na naniniwalang maaring may kinalaman ng huling rutang dinaanan ng dalagita, lalo na sa bahagi ng Santolan at mga kalapit na lugar na hindi nasaklaw ng maraming CCTV cameras. May mga nagsasabi rin na posibleng may nakasalubong o naka-interact si Sophie sa mga sandaling wala na siyang kasama, isang detalye na sinusubukan din tuklasin ng mga investigador. Samantala, may mga netizen na natuon ng pansin sa kanyang emosyonal na kalagayan bago ang pagkawala. Ang mga hinaing na ibinahagi niya sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang ama at sa pakiramdam na tila nagbago ang kanilang relasyon. Ngunit sa kabila ng dami ng teorya, nanatiling walang kumpirmasyon ng alinman sa mga ito. Pinalalahanan din ng mga otoridad ang publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng impormasyon
lalo na kung hindi pa ito beripikado, upang maiwasan ng kalituhan at maling interpretasyon. Sa likod ng mga komento at haka-haka, isang mahalagang katotohanan ang hindi dapat makalimutan. Ito ay hindi lamang isang kwento online. Ito ay isang totoong buhay, isang pamilya na nawalan at isang kasong patuloy na hinahanapan ng hustisya. Noong March 24, 2026, nag-iwan ng isang nakakalungkot na mensahe ang ama ni Sophie. Anya, I am heartbroken to say that my love, Isabel Sofia Tablate, has passed away. I feel deep regret and wish I had more time with my love. I miss you more than words can say, and I will long for you every day for the rest of my life. Daddy is so sorry for failing you. I will carry that pain with me, always. Sa likod ng mga salitang iyon ay isang amang puno ng pagsisisi at isang anak na hindi na kailanman makakabalik. At marahil hindi rin natin lubos na masisisi ang isang magulang. Sa bawat araw na sila'y lumalaban, hangad lamang nilang mapaligaya ang pamilya at maibigay ang lahat ng hinihiling ng kanilang anak. Ngunit sa gitna ng lahat, oras ang pinakamahalaga at itong kadalasang hindi natin naibibigay. Kaya hanggang nandyan pa ang taong mahal mo, sabihin mo sa kanyang mahal mo siya, yakapin mo ng mahigpit, pahalagahan ang bawat sandali bago pa ito tuluyang maging alaala na lamang. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!